Kasi, andito tayo ngayon para sabay-sabay natin purihin ang Panginoon. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, I thank you, Lord, who you are in our lives, Lord. We thank you, Lord, for the things that you have done in our lives. And also, we thank you, Lord, for the opportunity of us, the privilege, Lord, coming here together, Lord, and for today, Lord God, without any was we are, Lord. Asking, Lord, for cleansing of God, for your forgiveness, Lord God, for the things, Lord God, na hindi ka masaya, Lord, because of mga ginagawa. Thank you, Lord, in thoughts and words and deeds. And today, Lord God, we just come to you, Lord, as Lord, to worship your name, to glorify your name in our lives. And Lord, may it be, Lord God, that your name, Lord, only ang honor and glorify. May your Holy Spirit fill us with your presence. In Jesus' name we pray. Amen. All the worship is from Psalm 68, verse 4. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds. By His name, and rejoice before Him. Amen. Hallelujah. God is good. Amen. And all the time. God is good. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. What you give me. Nothing is impossible. Through you, time after open.
You are more than enough for us. You are all in all. But Jesus is our ultimate reward, our devotion, our hope, the joy of our salvation. Upon our lives, we will follow you forever, and we declare no turning back. Ano man ang mangyari, O Lord, hindi mo kaya mahihila. There is no turning back. We thank you for all things that you have done, O Lord. We bless your holy name.
Panginoon, patuloy kami nag-aalay ng aming puso, ng aming buhay sa iyo, O Diyos. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na pagharian niyo po kami ang iyong kalooban ng mangyari, O Diyos. Sa iyong mga kamay, patuloy namin pinagkakatiwala ang aming bayan. Sa sunod-sunod, Panginoon, ang kalamidad, O Diyos. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Namimikluhod, sumasamo, na iyong pagalingin ang aming bayan. Hindi lamang sa kalamidad na galing, Panginoon, sa kalikasan, ganun din po, O Diyos, sa korupsyon, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na kayo po ay maghari. Kayo, O Diyos, na naglalagay, kayo na nag-aalis ng mga pinuno, kayo na nagbabago ng panahon. Nawa, O Diyos, makita namin ang kapanahunan na aming bayan ay maunlad, na aming mga pinuno, O Diyos, ay may takot sa iyo at pagmamahal sa bayan. Nawa, makita namin ang panahon ng kapayapaan, O Diyos, ng kaunlaran sa aming bansang Pilipinas. Dalangin namin na yung salita ay patuloy kong maipangaral sa lahat ng tao. Na ang katwiran ni Kristo Jesus, Panginoon, ay mamutawi sa puso't isip ng mga tao, O Diyos, mula sa matataas hanggang sa ordinaryong tao, Panginoon. Dinadalangin namin ang Taiwan na ito po'y patuloy na maging mapayapa at malayang bayan, O Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ay may pangaral. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga gawain dito sa Taiwan. Anumang lahi, O Diyos, na itinataas si Kristo Jesus, dalangin namin na iyong kapuspusan ay lumako. Maging dito, Panginoon, sa area ng Tunsan, sa area, Panginoon, ng maraming Pilipino, even Filipino churches. We pray for your blessing, O Lord, sa lahat, Panginoon, ng Filipino congregation na ngayon ay nagtitipon, Panginoon, sa building na ito, sa kabilang building, at sa palibot, Panginoon. Nawa, Panginoon, na itaas ka namin. May pangaralan yung salita ng malaya at totoo, O Diyos. Ang banal na Espiritu'y kumilos. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay manahan sa bawat mananampalataya. Sa bawat isa na narito, O Diyos, sa mga panalangin para sa kabuhayan, panalangin para sa mga mahal sa buhay, panalangin, O Diyos, maging sa sarili, Panginoon. Dalangin namin na ipagkaloob ninyo ang kapayapaan, ang katotohanan, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami iwan ni pababayaan. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, na itaas ka, maitago sa krus ng Kalbaryo ang lingkod, at ang salita mo'y may pangaral ng malaya, malinaw, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Listening standing for the scripture reading. Acts chapter 21, verse 4 to 14. We saw the disciples there who stayed with them 7 days. Through the Spirit, we urged Paul not to go on to Jerusalem. When it was time to leave, we left and continued our way. All of them, including wives and children, accompanied us out of the city, and there on the beach we knelt to pray. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship, and they returned home. We continued our voyage from Tyre, landed at Ptolemais, where we greeted the brothers and sisters who stayed with them for a day. Leaving the next day, we reached Caesarea and stayed at the house of Philip the evangelist, one of the 7. He had 4 unmarried daughters who prophesied. After we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea.
Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says, in this way the Jewish leaders in Jerusalem will be binding the owner of this belt and will hand him over the Gentiles." When we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, "Why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus." When he would not be dissuaded, we gave and said, "The Lord will be done." Brother and sister, the Lord of God. Amen. Amen. Good morning po. Praise God. Salamat sa Panginoon. Mukhang bumababa na yung temperatura natin. Yung isa. Okay. So, patuloy po tayo doon sa ating pagtalakay sa Book of Acts. Sa iba, ito po ay Acts of the Apostles. Sa iba naman ay ito ay Acts of the Holy Spirit. Siguro pag-isayin natin is the Acts of the Holy Spirit to the Apostles. A life surrendered to God's will. Kasi possible ba yun na ang buhay ay surrendered sa kalooban ng Panginoon? Amen. So siguro marami sa atin na sabi, "Lord, kung ano yung will mo, let your will be done." No? Baka sa pag-aaral natin ngayong umaga ay maiwasan natin yung pag-pray ng Lord, let your will be done. Lalo na kung nabasa natin o narinig natin yung sinabi ni Paul doon sa kanyang pamamaalam sa mga kapatiran. So bakit nga ba mahirap ang mag-surrender sa Panginoon? Maraming dahilan yan, no? Pero siguro, tanungin na rin natin, bakit ang iba, ang gusto na lang ay, "Lord, let your will be done." Siguro pagka mahirap ng manalangin, mahirap na ang mag-isip, sasabihin na lang natin, "Lord, let your will be done." Ano na naman ay bilang mananampalataya, talagang bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan, tayo po ay nagpasakop sa Lordship ni Jesus Christ. Dapat malinaw po sa atin yun. Nung sinabi natin, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatanggalan na natin ang sarili natin na magpasya para lamang sa ating sarili. Uy, bakit gano'n? Hindi uso ngayon sa ating panahon yun. Ang uso sa atin ngayon, kontrolin natin ang sarili natin, kontrolin natin ang bukas. No? At maganda yun, magandang motivational speech yun, no? Pang TED Talk. Pero tingnan mo naman natin, ibasa natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. So there are common reasons why it's hard to surrender to God's will. Marami yan. Actually, napakarami ng dahilan bakit mahirap mag-surrender sa God's will. Una, fear of the unknown. Hindi natin alam yung kinabukasan. Unlike ng sinasabi ngayon ng mga motivational guru, create your own future. Diba? Masasabi natin. Okay. Pero paano kaya yung nasa Bongo? Kinreate ba nila yung kanilang future? O yung dinaanan ng bagyo, kinreate ba nila yung kanilang future? Maraming bagay sa buhay natin ang unknown. Pangalawa, our own plans and preferences. May plano tayo, may mga preferences tayo, may gusto tayo. No? May plano tayo sa ating pamilya, may plano tayo sa anak natin, may plano tayo sa ating buhay. What if yung plano natin ay hindi yun yung plano ng Diyos? So, it's hard to surrender to God's will. Number 3 is misunderstanding God's character.
Ang iba kaya ayaw mag-surrender sa Panginoon kasi ang tingin nila sa Panginoon ay isang malupit na Diyos. No? Na pag nagkamali ka ay papaluin ka kaagad. Or ang plano ng Diyos ay pahirapin ang buhay mo. No? Ang plano ng Diyos ay pagka maka-Diyos dapat ay nagsasuffer. Di ba? Parang gano'n, no? Misunderstanding God's character. Okay, yes, may suffering, makikita natin yun sa buhay ng maraming saints, but lagi natin tatandaan, tinitignan ng Panginoon, He already declared the end from the beginning. From the beginning, alam niya na yung katapusan, no? Alam niya na yung magiging conclusion. But the process, yes, we will go through. Pero pag alam natin kasi yung character ng Lord, na yung nais niya ay mapabuti tayo, nais niya ay magkaroon tayo ng hope, magkaroon tayo ng future, bagamat daraan tayo doon sa mga pagsubok, alam natin that in the end, our testing will become testimony. Amen. Alam natin yung character ng Lord. Number 4 is pride and self-reliance. Nasa panahon tayo na ang mga tao ay talagang napakataas ng self-reliance sa panahon natin ngayon. At panghuli, actually dito panghuli ito lang yung mga common. Yung panghuli na common ay yung painful past experience. Yung mga nakaraan natin, no? Maring naloko tayo or ano, no? Sinabi natin, kaya sira-sira, dahil kaya sira-sira yung buhay natin ay nagkasira-sira. Kaya sira-sira. What will be, di ba? Pero hindi ganun ang Diyos, hindi ganun ang Panginoon. So, ang tanong pangalawa is, what does it mean to surrender to God? What does it mean to surrender to God? Ano ba yung ibig sabihin pag sinabi natin surrender to God? Number 1, word is to stop. Stop being Lord of ourselves. Stop being the one to control yung ating buhay. Stop worrying. Stop. No? To surrender means to surrender our control. Amen. Hindi tayo ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang Diyos. Pangalawa, to trust God through difficulties. Now, mainam yan. Through difficulty. Actually, dapat yan IES pala. Through difficulties, we must trust God. And then, if we are trusting God, then we should obey despite opposition. Pang-apat is to pursue God's purpose. May higher purpose ng Lord, even though para siyang hindi mabuti, pero dahil mabuti ang Diyos, dahil mabait ang Panginoon, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, dahil maganda yung kanyang plano sa akin, I will pursue His purpose. Sabi sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So punta tayo doon sa ating text, sa Acts 21. So yung Acts 21, ito po yung journey ni Paul, at itong Acts 21 nagpapakita ano ba yung pag-surrender. No? Pag sinabi, I surrender, o bakit ka surrender ko? Lord, kasi ang dami kong problema, kaya susurrender ko na lang yan. Sa ilan ng problema ko, sa akin yung sakit ng buhay. Bakit kaya yan? Okay, surrender. No? Acts 21 recounts Paul's determined journey to Jerusalem despite repeated warnings of impending danger. Now, si Paul, hindi niya na kailangan pumunta sa Jerusalem kung ang pag-uusapan lamang ay yung success na binibigay ng mundo. Now, remember, nanggaling siya sa Ephesus. Yung Ephesus ay isa sa pinaka-successful ministry na makikita natin sa Book of Acts. Nasa lugar siya na maunlad, parang Taipei. Cosmopolitan. Diba? And then through his ministry, na abot yung buong province of Asia. So, napakalalim, napaka-wide ng ministry niya sa Ephesus. At dahil siya ay cosmopolitan city,
therefore, economically, ay stable. No? Siya ay safe doon. Hindi siya nagaanong hinahabol ng mga Hudyo. Safe na siya. No? Hindi lang siya safe, seated na siya. Safe, seated, stable. Sa madaling salita, may SSS na siya. May pension na siya. Nakuha natin, napaka-secure ng buhay na ni Paul doon sa Ephesus. Pero ito, ayan na naman, he travels through several cities receiving prophetic warnings and ultimately affirms his readiness to suffer for Christ, declaring, I am ready to be arrested and even to die for the sake of Jesus. Then the disciple replied, the Lord's will be done. Pwede na natin, dito, hindi na pala pagka pinagpapray mo, Lord, let your will be done. Baka medyo humaba na yung mga prayer natin, no? At maging specific. Kasi minsan pagka nagpe-pray tayo, parang hindi specific, Lord, let your will be done. Eh, paano kung kasama doon ay yung arrest? Paano kung kasama doon ay death? Hello? So, haba na ngayon ang prayer natin, ano? So, tingnan mo natin. So, verse 4. Finding the disciples there, we stayed with them 7 days through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. So, talagang ano sila, di ba? Ito yung mga Spirit-filled believers. Spirit-filled believers sila. Nauunawaan nila, nararamdaman nila may mangyayari kay Paul. Alam niyo po, pagka kayo nananalangin, minsan magkakaroon na yung burden o kabigatan. Kakaroon kayo ng burden, kabigatan. 1 week or 2 weeks ago, ilang araw na yun, meron akong burden to pray. Hindi naman yun nakikita. Meron kasi ang mga post na nakikita lang yung mga close friends ko na pastor. Sabi ko, I have a burden to pray for Mindanao and southern part of the Philippines. Basta yun lang. And then, some prayed. Maybe some prayed. Or not. Anyway, yung prophetic warning doesn't mean that alam natin kailangan ma-stop. Sometimes prophetic warning prepares us so that when it happens, alam natin na naroon tayo sa kalooban ng Diyos and inallow yun ng Lord for greater purpose. Nawaan natin yung pinag-prepare natin, Lord, let I surrender all, let your will be done. Tinanong natin, surrender often meets resistance. Number 1, once we say, Lord, I surrender everything to you, it will often meet resistance. Alam niyo po kung saan nanggagaling lagi ang resistance? Nung tumanggap kayo sa Panginoon, sino ang unang nag-resist? Kakilala, kaibigan, kamag-anak. Surrender often meets resistance from whom? Even from those who love us. Even from those people na maganda ang ninanais sa atin. Actually, yung mga tao na maganda ang ninanais sa atin, ayaw minsan yun eh. Dahil alam nila may cause. Di ba, may pray ka, Lord, let your will be done. Ano ba mangyayari na, no? Sabi naman nila, wag mo na. Anong wag mo na? Huwag ka muna umuwi. So, hindi dahil masama yung loob nila kay Paul, the disciples love Paul. The disciples love Paul. And they feared. May takot sila. May takot sila. Para kanino? Para kay Paul. Magandang intention. Kaya nga hindi lahat ng magandang intention ay tama eh. Remember si Micah, maganda ang intention niya, nagpagawa pa siya ng sariling kapilya niya, ginawa niya mga pare yung mga anak niya,
para mag-serve kay Lord, mag-offer kay Lord, maganda ang intention. Pero maling pamamaraan kung ang titignan ay ang pamantayan ng Panginoon. So, hindi laging intention. Sabi roon, sa Acts 14 verse 22, bago pa mangyari ito, no? 6 chapters ba yan? 6 chapters, bago pa mangyari, yung sa Acts 21. Sabi na ni Paul, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Alam nila na merong hardship as a Christian, especially as servant of God. Malinaw po sa atin yan. So, dito po makikita natin that surrender often leads resistance. At yung resistance na yon, manggagaling halos lahat na magre-resist ay iyong kamag-anak, kaibigan, mataang malalapit sa iyo. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, no? Tatandaan ko, nag-full time kami. Ang unang mga nagtanong sa amin ay hindi yung mga tao na inaabot namin. Ang unang mga nagtanong ay mga kaibigan ay, paano kayo mabubuhay, ano mangyayari sa inyo, mga gano'n, di ba? Kasi alam nila, may hardship. May price to pay. No? Hindi dahil sa hindi ka mahal, kundi dahil sa pagmamahal. Kahit nga yung pagmamahal could blind us away sa kalooban ng Lord. Pangalawa, no? Surrender will face good reasons to quit. Ang daming mga good reasons to quit once we surrender. Once we surrender to God, Lord, let your will be done. Tapos ang daming ino-offer. Ang dami, oh. Lord, pwede naman na pwede ba, once a month na lang ako magsaserve sa iyo. Lord, ganito, no? Ang daming i-offer ng mundo. At minsan, ng mananampalataya, o minsan ng pagkakataon, and minsan, ina-allow ni Lord. Katulad nito, kay Agabus. Ito po ay propeta ng Panginoon. Nangungusap sa kanya ang Panginoon. Tingnan mo natin. After we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way the Jews of Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. Okay? Pwede niya sabihin, Lord, ito na pala yung masasabi. A prophet yan. Hindi ibig sabihin, my prophecy is for us to escape. Most of the time, it's for us to prepare. Ganon din ang nangyari nung panahon na ma-exile ang mga Hudyo from Jerusalem. Ano ang binigay na timetable ng Lord? 70 years. Di ba? 70 years. 70 years. Kaya nga si Daniel, nasa 80 years old na siya nung nagpe-pray na siya, Lord, kailan ba yung 70? Yung matatapos yung 70. Siya na yung yung fulfillment ng 70 years, dahil bata pa siya Di ba? At ang nagpatuloy ay si Nehemiah. Nakuha natin yung historical no? Hindi dahil sinabi ng propeta ay para mapigilan yon. Sometimes it's to confirm. Mangyayari nga yan. Ito ang mangyayari. And pwedeng gamitin ni Paul, Lord, it's a good reason to quit. Baka hindi na tayo mag-pray, Lord, surrender. Baka hindi na tayo mag-pray. No? Pero yun po yung yung surrendering to God's will is, Lord, ano man, paano man, gaano man, I still surrender myself to your hand, to your will. Amen. Kasi hindi na ako ang Lord, ikaw na ang Lord. Amen. I'm not the one making my future, ikaw ang gumagawa ng future ko. And alam mo yung future ko,
ay laging mas mabuti, laging mas glorious kaysa nakikita at nakikita ng tao. Surrender will face good reasons to quit. But anong kailangan natin bilang mananampalataya? We just keep moving forward. Pangatlo, surrender requires obedience. If we say, Lord, I surrender to you, but I don't want to obey you, that is not real surrender. Hindi po, yung surrender is not your surrendering basta convenient. Lord, basta convenient. Pag nasira yung aircon, ayaw ko na mag-surrender sa'yo. Oh, Lord, pagka umulan ng malakas, ayaw ko na mag-surrender sa'yo. Oh, Lord, kung sobrang lakas ng ulan, diba? Oh, sobrang init, ayaw ko na mag-surrender. Ayaw ko na mag-force. Surrender requires obedience. Amen. Surrender doesn't pursue safety. No? It's always calling. Lord, ano ba yung calling mo? Ano ba yung panawagan mo? It's calling over comfort. It's calling over comfort. Now, remember, we only grew as our comfort zone grew. Bakit ganun? Akala ko mag-grow tayo pag outside the comfort zone. Alam niyo po kasi, once we move out of our comfort zone, darating ang panahon, yung place na nandoon tayo will become our comfort zone. Halimbawa, no? Kung ang comfort zone mo lang ay hanggang 10 mo, hanggang 10 mo din comfort zone. Tapos, pupunta ka din sa Chongsan, like, ay, hindi yan comfort zone ko. Ayaw namin dyan. Kasi, maraming reason, no? Hindi ka natin isa-isayin. Pero, once na inapakan mo na yun, nakamove out ka na from your before comfort zone, now it becomes your comfort zone now as you grow. Kaya nga yung growth natin ay yung pushing our comfort zone. At ganun po lagi ang idea ng kingdom expansion. Sabi ni Jesus Christ, the church, hindi raw mapipigilan ng kaaway, ng hell, ang church. The gates of hell will not prevail doon sa kingdom expansion. Now, minsan natakot tayo sa kaaway. Oh, kaaway, inaatake ako. Now, remember, nakita niyo yung pintuan. Yung pintuan na yan, hindi yan naatake sa'yo. Ikaw ang papasok sa pintuan. Amen. Yung territory ng enemy will not prevail. Yun ang sinasabi doon. Will not, ano ibig sabihin? Yung mga pintuan, bubukas yan. Yung mga pintuan natin kinatatakutan, eventually it will open. Because the gates of hell shall not prevail against the church of Christ. Wala pa kayong nakitang gate na tumakbo at sumalubong sa inyo. Lahat ng gate ng pintuan, kayo ang magbubukas. Nabang natin? Yung kinatatakutan natin, baka yung kinatatakutan natin, akala natin nakakatakot. Samantalang ibinibigay ng Panginoon, as a church, as a believer, the gates of hell shall not prevail. Ibig sabihin yun, hindi yun makakatagal, eventually, it will open. Nakuha natin. And, para mangyari yun, it requires obedience. Kasi minsan natatakot tayo eh. At kaya nga, ang father of faith natin ay si Abraham. Bakit? Si Abraham, di ba, umalis si Abraham doon sa kanyang tinatawag ng comfort zone, yung kanyang lugar na kung saan siya lumaki, naroon yung pamilya niya, naroon yung support group niya. Umalis siya doon, pinaalis siya doon ng Panginoon, at kung saan siya mapunta, yun ay nagiging lugar ng comfort zone niya. Lumalaki yung territory niya as he moved forward. Tawag ganun po yung idea natin. As we surrender to God, yes, there will be opposition, yes, there will be hardship, but eventually, that place
or yung kalalagayan na yun will eventually, as we surrender to God, as we allow ourselves to be an instrument of God, as we allow ourselves na yung buhay natin ay magamit sa kapangyarihan ng Diyos, makikita natin yung kinatatakutan natin lugar will become comfort zone sa mga susunod na panahon. Other words yun ay pioneering. What is pioneering? If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Marami ang takot dito eh. Marami ang takot doon. Lord, I'm taking my cross daily. Now, remember, marami ang takot doon kasi akala nila ay mamamatay lang sila or what. Now, tingnan mo natin. Pagka tinignan natin yung cross, eventually, yung symbol ng cross, yung symbol ng death, becomes symbol of victory, becomes symbol of conquer, becomes symbol of eternal life. Dati, symbol siya ng death, but it becomes a symbol of eternal life. Amen. Kaya kailangan tayong mamatay doon sa dati nating kaisipan, dati nating buhay, dati nating and for us to accept, for us to embrace yung life na pinagkakaloob sa atin. Amen. That's why we need to surrender. Lord, let your will be done. Lord, kahit na ibebenta ko ng aking kapatid, kahit na makukulong ako, but still, your will for me, hindi doon, still your will for me, ay palace. Still ay Castillo. Still ay maging second powerful man sa Egypt. Ganun si Joseph. Si Samson, ano yung kay Samson? Alam niyo, nung napapalibutan siya, anong kinuha niya? Jobo. Di ba Jobo? Insignificant. Walang gumagawa noon. Kalaban mo, armado, tapos Jobo ang gagamitin mo. Pero kasi as we surrender to God, what we have becomes effective weapon against the enemy. Amen. It is not the weapon itself, it's the power of God working in and working through us. We Amen. surrender life. Kaya nga yung mga kapatiran, sabi ni Paul, why are you weeping and breaking my heart? I'm ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Handang-handa na siya. Nagpaalam na siya sa Jesus. Pumunta na naman dito siya sa lokal. Tagang ang dami. Di ba? Tapos meron pang propeta. Meron na rin pa yung mga kapatiran. Diba? Kaya nga mga kapatid lagi natin tatandaan, yung revelation of God is always higher than our emotion. Yung nire-reveal ng Lord, hindi lang yung ating na-feel, Lord, I feel it, therefore I will do it. No. Hindi na Lord. No? Ang mundo ngayon sabi, follow your heart. Follow. Sabi ng salita ng Diyos, yung heart is deceitful. Our heart is deceitful. Di ba? Kaya maraming napuputo. Bait-bait naman yung pastor. What? Di ba? Pang-apat, what happened when we surrender? Sabi nito, surrender brings peace. Sabi nito sa verse 14, when he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Nung hindi nila mabago ang pag-iisip ni Paul, ano na sabi ng mga kapatiran? Ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Minsan kasi takot tayo doon sa mga bago. At marami yan. Takot tayo sa mga transition. Takot tayo sa succession.
Gusto natin yung familiar. Diba? Huwag ganon. Huwag ganon. The disciples let go and stop arguing. Now, remember yung number 1 natin, to stop. Stop arguing and trusted God. Surrender brings unity and peace. Once we are surrendered, doon sa kalooban ng Lord, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Mangyayari ang mangyayari dahil ang Diyos ang nag-ahal. Amen. Sabi na sa Isaiah 26 verse 3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust me. Lord, hindi ko man alam ang detalye ng aking kinabukasan, alam ko na hawak mo ang aking bukas. Amen. Yun po yung pagtitiwala. Maging ang Panginoong Yesus, kung siya po ay tao, nung siya po ay ipapako sa krus, He modeled complete trust and obedience to the Father. No? Diba yung awit, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Bakit po? Kasi Jesus modeled it. Tingnan mo natin. Kahit sa kanyang ministry, doon sa John 5:19, very truly I tell you, the Son can do nothing by Himself. He can do only what He sees His Father doing. Kahit yung kanyang pagpapagaling, kahit yung pagpapakain niya, pag hindi yung pinagagawa ng Lord, hindi niya gagawin. He only do what He sees His Father doing. Siya po yung talagang modelo ng complete surrender. Complete surrender. Ang dami yan. Actually, ang dami yan sa Biblia. No? Makikita natin yan. Pagka isa-isa natin, alas 3 tayo matapos para tayong dalawang service. Siya yung model yun eh. He humbled Himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Sabi rin sa Luke 22, verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So surrendering is yielding our control to God. Lord, wala akong control. Ikaw ang control ng buhay ko. I will trust you. I will trust your plan over us. Alam niyo po kasi, ang pinakamalaking kalaban natin, yung ating will. Pag pinipin natin yung will natin, hahanapin natin you shake, you. At yun po yung motivational, yun po yung motivational speech kayo. Ang nakakalungkot, minsan dumadami din kahit sa mga politika. No. We surrender to God. Amen. You are limitless. Hindi ka limitless. You are limited. Amen. Diba? Maganda na rin. Magandang title. Limitless. Hindi. We are limited. As believers, we are limited. Doon sa will ng God. Kasi hindi ko totoo yun. Kahit na gawin pang banner yun ng pusunan, it's not true. Kasi tayo ay finite being. Kasi nababago yung ating lakas, nababago yung ating... We can do all things through Christ. Dapat kompleto yung sentence. Hindi, you can do all things. Hindi, we can do all things through Christ who strengthens us. Hindi tayo ang malakas ng Panginoon. Pinalalakas tayo ng Diyos.
Amen, Jesus. Not my will, but yours be done. At minsan ito po yung mahirap eh. Ang dami kasi nating plano, ang dami nating gusto, at minsan yung gusto ng Lord, Lord, ano ka na lang muna? Lord, pagka lagpas ko na ng 75, ang gano'n. Lord, pagka, akin mo na ito, basta pag 80 ko, 80 Lord, magsaserve ako sa iyo, pag 80 na ako, ha? Hindi. Hindi gano'n. No? Ang sabi na ng salita ng Lord, love God with all our heart, with all our mind, with our soul, with all our strength. Habang malakas ka pa. Amen. Amen. So ito po yung takeaways natin. Let us be good. Ito yung encouragement natin for this journey. God always honors surrender. Amen. God honors surrender. Second, our submission can impact generation. Nung sinabmit ni Paul yung kanyang sarili sa will ng God, ano yung impact nun? Ang impact nun ay 200 years. 200 years of gospel penetration. Yung entire Roman Empire sa panahon ng matinding persecution ay hindi napigilan ang expansion ng gospel. Eventually, 300 AD, yung emperor, dahil hindi nila mapigilan yung paglago, kahit yung mga nagdaang mga emperor, sinunod, pinatay, pinakain sa leon, pinakulong ang mga Kristiyano, hindi nila mapigilan, soon, siya na ang nag-convert, quote-unquote, sa Christianity, si Constantine. Dahil doon sa sa impact ng mga buhay ng mga apostles noon, that they live a life surrendered to the will of God. Amen. Kaya ho, yung ating pag-surrender ngayon sa Panginoon, hindi lamang yung pansarili natin. Kaya huwag kayong magtataka kahit yung mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo, mga kapatid ninyo, maaring inaasar kayo, maaring pinapersecute kayo, pero tinitignan lang nila yung buhay ninyo. Yeah. Dahil kasama yon sa pagtatanim. Ito pa ay lip service lang o life service. Amen. Kasi pwede tayong lip service pero hindi life. Diba? Pero pag makita nila, ay totoo pala. Ay totoo pala. Makikita ninyo yung impact nyo sa buhay. So, obedience is a key to effective life and ministry. Hindi lamang dito, may natatanim ka. Panguli, devotion to our calling isn't easy. It's sacred. Submission is not easy. It's sacred. Surrender is not easy. It's sacred. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So, tanungin natin ang sarili natin ngayon. How do we surrender today? How do we surrender today? Merong 4 na bagay. Simplihan natin. Pray for clarity and courage. Let us pray, Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung pinagagawa mo sa akin? Tulungan niyo po ako. Pangalawa, let's stop doon sa maraming boses na maaaring mag-influensya sa atin. But listen to God's Word and Spirit. Amen. Ngayon, ang dami, di ba? Ang daming pwedeng mag-divide ng time natin. Di ba? Lalo na ngayon sa Pilipino, di ba? Pag may mga hearing, madi-divide yung time mo. Maaaring mapuno ka ng galit, mapuno ka ng tawa, mapuno ka ng... But, devote time
makinig sa salita ng Diyos, makinig sa anong pinagagawa ng Banal na Espiritu. Amen. Pangatlo, pag narinig na natin, assure na tayo, obey even when afraid. Obey even when we are afraid. Obey even though parang uncertain tayo. Not us just obey. Panghuli, trust God's plan. Let go of outcomes. Hindi natin ma-control yung outcome, pero alam natin na kontrolado yun ang Diyos. Trust God's plan. Bakit po? We are called as kingdom people. Kingdom citizen tayo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. Then you will know God's will. Pag nare-reform tayo, natatransform yung utak natin, mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. When we stop yung tsunami ng information from the world, when we stop yung napakalalakas na speaker ng mundo, ng social media, makikita natin, mas maririnig natin yung salita ng Panginoon. Makikita natin yung kapayapaan binibigay ng Banal na Espiritu. Mas masasabi ng Lord, I will surrender myself. I surrender my soul to you. I surrender myself to you today. Let us pray, Lord, help us to surrender ourselves to you, O God. Help us to hear and listen sa kalooban mo. Help us, O Lord, na magpasakop sa kalooban mo, hindi sa kalooban mo. Katulad din po, nawa ang buhay namin ay mag-impact. Hindi lamang sa aming sarili, kundi sa mga tao na kapaligiran sa amin. Sa biyaya mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Indeed, napaka-timely po na reminder that as the moment na we accepted the Lord or we declare that Jesus is our Lord and Savior, we are supposed to surrender everything to Him. We are supposed to take what is in us and yield to the control of the Lord who has plans for us. So let us stop arguing and trust in Him, obey, because it will bring peace. Amen. As we sing this song, let us sing this, I surrender all. Let us all surrender everything to the Lord. Let us, whatever it is, may it be yung nararanasan natin ngayon, may it be our disobedience to God's command to us to obey to Him, and then we suffer. Let us surrender that to the Lord. Everything